Osarugami nagpasiklab, Battle of the Night agad. Break It Down malapit nang magbalik. Ticket ng ABL sold out na agad. At laban ni M-Site at Plarided na balita, alamin natin ng mga yan, so tara. Naging maugong nga ang pangalan ni Osarugami sa underground leagues dahil sa galing na pinapakita niya. At itong nakarang tryouts ng Flip Top, nagpasa siya ng entry. Osarugami, this is my entry sa 16 bars a cappella, Process of Elimination 8. Yeah, let's get this shit. Yeah. Check. Yeah. Yeah, tiniis-tiis ko rin tong hindi sila ba ako mantipis-bilis. Kuha mo ini sa kada tulis sa please. Release mo na at pakilupitan, wala nang please sa peace. Kapag yung fish ko dumapis, tataas, taasan na nga aking nasamasa ko kupas lagas. Kapag kahit magpakasasa sa sakalin ko sakaling pumasaka. Supal, paling ko gamit abakada. Malamang mawawalan kayo ng peace of mind. Kasi si O sa pinutakti na yung POI. King Kong style, kung magwala to please don't mind. Walang abiso ora mismo pag nag-beast mode bad. Big stomp on your motherfucking face. Cause these not been coming on the business like it's nothing be. Humble bitch na baka ba nagbagin ko yung hip hop a fist bump. Tapos kita is na lang sa flip top, I'm in black. Dahil sa entry na ito ni Osarugami, nabigyan siya ng laban. Itong nakaraang event ng Flip Top na Right of Way. Nakalaban niya dito si Oxmag. Hindi biro ang debut na ito ni Osarugami dahil magaling na music artist si Oxmag. Patay na pa dahil tumigil na tagyo, nakalimutan ako. Ipit nagpapaalala sa akin, malupit ako. Pinatigil ko yung beat habang pinapatay ko to. Pinatahimik na tahimik, baka makatunog kayo. Papatunayin na tunay, walang kamatahin kapag haharap. Ano mapapatahin sa magsulat o binubuhay na. At sa nangyaring laban nga ni Osarugami kay Oxmag, nakuha ni Osarugami ang laban at kita ang reaksyon ni Arik at ng crowd kung gaano kalakas ang laban. Ayon nga sa post ni Beatroom, ang laban ni Osarugami at Oxmag ang isa sa Battle of the Night para sa kanya at ang MC of the Night nga daw para sa kanya ay si M-Site, Osarugami at Nasha. Sa mga nakapanood na kay Osarugami, may pagkakatulad daw siya ng style kay Batas at Sayad, pero ayon mismo kay Batas, may sariling estilo daw si Osa. Kung meron daw siyang katunog, mas malapit daw ito kay Invictus. Eto na, no? Madami nagre-request ng Osarugami. So, spatan natin yan. Kalaban niya si C9. Sabi nila, magugustuhan ko raw dahil parang style ko. Parang gayang-gaya yung style ko. Tsaka kay Saya data. Para lang mag-gets nyo rin, no? Sa totoo, hindi ko naman trip na ganun. Siyempre, hindi ko gusto na meron kaparehas na style. Gusto ko nga iba-iba yung style eh. Parang siguro pwedeng masakyan ko yung style niya na gano'n. Pero syempre mas gusto ko na may kanya-kanya style lahat. Diba? Pero tingnan natin, baka hindi naman talaga carbon copy. Sinasabi lang ng mga tao, mahilig din. Pansin kong isa rin sa parang human nature eh, no? Na kailangan meron kang katunog para maintindihan ka nila. So kung trip nila yung katunog mo, trip ka nila. Medyo ganun eh. So, napansin ko to nung mahilig kasi ako mag-explore ng music na kumbaga gusto ko gumawa ng something na walang katunog. So, tuwing meron akong project na music at ina-explain ko sa mga tao, majority, yun yung unang tanong eh. Sino katunog? Ako rin, biktima ako ng ganun eh. Pag meron akong kakwentuhan na may banda o nagra-rap, parang sinusubukan ko kagad i-associate yung style niya sa kusino man. Pero parang mas maganda nga na wala eh. Mas nakaka-curious, 'di ba? Tangina walang katunog. Anong tunog niyan? So
bilang creative, yun yung gusto kong mangyari. Pero bilang listener, sometimes nagiging trap yun na parang hinahanapan mo kagad ng katunog. 'Di ba? Pero yun, human nature nga. So tingnan natin, baka hindi naman carbon copy, no? Pero at the end of the day, basta sana impressive, sana solid. Di pantay ating bigat, ako'y tunilada, ikay 9 ounce o sige fit ang fencing ako. At underdog pangaraw ako. Sa underground pa naghukay bro, ngayon nahukay mo ay Diablo. Oo, Diablo. Kung battle wise, tingin ko hindi kami parehas. Pero nagigets ko kung ba't sinasabi ng mga tao. Hindi. May sarili rin siya, or siguro kung pwede mo siyang ihambing mas kila Vitrum, no? Ay, kila Vitrum tuloy, kila Invictus. No simula, gets ko, pero habang tumatagal, parang mas kila Invictus yung ano niya, yung direction. Tingin ko, ewan ko. Pero sa tingin ko may sarili rin siya. Yun, mas magandang isipin na lang. Sa kabilang balita naman, mahigit 3 buwan na nga nang huling umere ang Break It Down ni Looney. Kaya maraming napaisip kung ano bang nangyari sa BID ni Looney. At etong nakaraang buwan, nalaman natin mismo sa post ni Looney na nahack daw pala ang channel niya. At etong nakaraang araw, muling nagpost si Looney na hawak na daw niyang muli ang kanyang YouTube channel. Kaya malapit na daw magbalik ang Break It Down. Sa kabilang balita pa, sold out na nga ang ticket ng unang event ng Accents Battle League na mangyayari itong paparating na June 12. At sa huling balita, pinag-usapan nga ang round 3 ni M-Site sa naging laban niya kay Plaridel dahil sa topic niya na patungkol sa gobyerno na kumurot sa emosyon ng mga tao. Pag-usapan naman natin yung sa mga pinaslang. Para sa mga maagang nabawian ng buhay at sa pagpatak ng mga luha. Para sa kanya, masagana ang pamumuno sa dami ba namang naging pataba sa lupa. May mga batang inosenteng nadamay, teacher ka. May nawalan ng anak, kapatid at pamangkin. Loyalty mo wala sa bayan, putang ina mo si Plaridel ka pa man din. Ano? Iyak na lang kayo? Humanda kayo sa 2028? O ba't? Sino bang nabudol? Kami ba? Tinutulan na yan dating-dati pa. Putang ina mga propagandang meaningless. At oo, tang ina mo nang gagaling to sa dating kapwa mo DDS. E paano kung yung mga pinagdaanan ng iba, yun naman ang maranasan mo? Ikaw naman yung malagay sa sitwasyon na dating nilalait-lait at tinatawan-tawanan nyo. Paano kung ikaw naman yung walang kalaban-laban? Paano pag nagkaganto? Tipong wala na sa guhit ng palad, wala na sa kalyo, kundi nasa dulo ng daliri yung kapalaran mo. Sabay, bang-bang sa magkabilang tuhod habang sa sahig nakatukod ang mga kabao. Parang idolo mo, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatakbo. Wala akong pake kahit maraming saksi o sa harapan pa ng lente. Ikaw naman na magmakaawa. Tama na po, tama na po. Tangina mo, may basbas to ng presidente. Bang! Dahil sa umingay na sabing laban, napansin ito ng TV5 at binalita na nga ang labang M-Site vs Plaridel. Habol mga kapatid, nauwisaw sa pimpolitika ang balitaktakan ng dalawang rapper sa isang flip-top battle. So kay ba mga kuis, isa din ba kayo sa napabilib ni M-Site? At sino kaya magandang makalaban na sunod ni Osarogami? Kung ano man ang saloobin mo, comment mo lang sa baba. Mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.